Mag-resign man si VP Sara habang gumugulong ang impeachment trial, mahalaga raw na mailatag ang mga ebidensya laban sa kanya. Ayon sa ilang abogado, basehan ito kung dapat pa ba siyang pagkatiwalaan. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Ano yung konsensyang nabubuo? Walang taka si Vice President Sara Duterte. Ano man na maging hatol ng Senate Impeachment Court, kahit pa magbitaw siya sa pwesto. Ayon daw yan sa mga naging diskusyon sa mga nakaraang impeachment trial sa bansa, pati na sa Estados Unidos. So, nung impeachment ni President Trump, nag-resign na siya by the time nag-start yung Senado. Substantively, bumoto yung US Senate to say na magko-continue sila. All of this just goes to suggest na hindi mo pwede iwasan yung consequence ng disqualification just by resigning. Dagdag ng mga abogado, ang doktrina raw ng Supreme Court sa administrative cases na isa rin sa mga titignan sa impeachment ay ang pagsusuri sa isang opisyal kung maaari pa siyang pagkatiwalaan muli sa panibagong posisyon at panibagong pagkakataon. Pero nasa Senado pa rin daw ang desisyon kung ipagpapatuloy nito ang trial kung bumaba man sa pwesto ang bise. Malaking gastos ho pag itinuloy, tas wala na ho nakasakdal kasi technically siya po ay nag-resign. Kailangan hong ituloy dahil sa susunod na pagtakbo niya, technically hindi ho naman siya na-convict. Para ho hindi siya makatakbo, dapat magkaroon ho ng findings May nagawa ba siyang katiwalian o wala? Una nang sinabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, na hindi nila kailanman na pag-usapan ang pag-resign sa gitna ng paggulong ng impeachment case. Sa usaping botohan naman, naniniwala sa UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase na hindi ang bilang ng mayorya o minorya sa Senado ang magdidikta kung dapat bang i-acquit o i-convict ang bise. Kasi, once nandyan na yung ebidensya, mahirap na hindian yung katotohanan. Nagbabala rin sila sa mga senador judge na taong bayan ng huhusga kung hindi sila boboto base sa ebidensya. So balikan natin yung impeachment ni President Estrada, second envelope. Di ba? Parang nahati po 10-11 yung korte, yung Senado. Yung 10 po, yung 11 po, na bumoto na hindi buksan yung second envelope, halos lahat po natalo nung re-election right after nung impeachment. Dedepende rin daw sa Senado kung pahihintulutan nito ang online voting para sa impeachment trial. Lalo na ngayon, hindi pa alam kung nasaan si Senator Ronald Bato de la Rosa at hindi rin siya dumalo ng mag-convene ng Senate Impeachment Court. If hindi alam kung saan mag-do-oath si Senator Bato, paano natin malalaman na validly done yung oath na yon? Katanungan ngayon, is he willing to disclose his whereabouts? Hindi niya pwedeng sabihin, secret. Panawagan ng mga abogado, iparinig ng taong bayan ng kanilang saloobin sa mga ilalabas na ebidensya para magabayan ng mga senador sa pagboto. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.